Kalmadong kinausap ng espiritong bato si Xiao Chen at pinaalalahanan siyang ayaw naman niyang masayang ang 10 taong ginugol niya bilang espiya. Ibinunyag nito na ginamit niya ang espiritual na mga disk upang silipin ang hinaharap at may natuklasang malaking lihim, ang pagkamatay ng Grand Elder ng Kangming Sect 7 araw na ang nakalipas. Nabigla si Xiao Chen, lalo nang ipaliwanag na ang nakita ng iba kamakailan ay hindi na pisikal na katawan kundi isang natitirang anyo lamang. Dagdag pa ng espiritu, hindi na rin magtatagal ang bakas ng kaluluwa ng Grand Elder at ang usapin ngayon ay may kinalaman sa banal na sandata ng Kangming Sect. Hinimok siyang lumapit upang marinig ang detalye, ngunit agad siyang umatras at mariing tumanggi, halatang alangan at hindi komportable sa sitwasyon. Kasabay nito, lumipat ang eksena sa loob ng sekta kung saan tahimik na nakahiga si Hua Yuerong habang walang imik ang paligid. Pagkaraan, makikita siyang naglalakad ng balisa habang napapansin ng mga tao sa paligid ang pagbabago sa kanyang katawan at nagsimulang magbiro at mangutya. Dahil sa paulit-ulit na panlalait, napayuko siya at kinuyom ang kamao, pilit pinipigilan ang emosyon. Sa huling sandali, huminto siya at nagulat sa sarili niyang nararamdaman, halatang may bumabagabag sa kanyang isipan. Tahimik na lumapit si Bai Qingling at maingat na tinakpan ng kanyang balabal si Hua Yuerong. Hindi lang para itago ang kanyang anyo, kundi para patahimikin ang mga tsismis sa paligid. Namula si Hua Yuerong at mahina niyang tinawag si Bai Qingling bilang senior brother. Ngunit bigla siyang nagulat at napasigaw upang pigilan ito. Sa sumunod na sandali, nagbago ang tagpo at bumulaga ang isang madugong alaala kung saan makikita ang mga disipulong pinaslang at nakatusok sa matataas na sibat. Nanginginig si Hua Yuerong habang nakatayo sa gitna ng eksena, pilit tinatanggap ang katotohanang ang taong hinahangaan niya ang nasa likod ng patayan. Nang humarap si Bai Qingling, kumislap ang kanyang pulang mata na puno ng lamig at walang emosyon. Nagising si Hua Yuerong na hingal at pawis na pawis, dala pa rin ng bangungot tungkol kay Bai Qingling, dahilan upang mapahawak siya sa kanyang ulo, habang pilit kumakalma. Hindi pa man siya tuluyang nakakabangon ay may dumating na mensahero at magalang na nagulat na nagtipon na ang lahat ng nasasakupan ng Yinji Temple at kasalukuyang naghihintay sa pangunahing bulwagan. Kasabay nito, iniulat din na ang Luo Temple ay nag-ipon ng halos 2,000 demonic cultivators. Lahat ay armado at hindi mapakali kahit naroon ang Grand Elder. Sa loob ng bulwagan, tahimik na nakinig si Hua Yuerong at saka tinanong kung ano ang kalagayan ng Luo Temple, bago dumating ang balitang si Temple Master Bai ay kakalabas lamang mula sa blood storage. Idinagdag pa ng nag-uulat na nakita raw si Bai Qingling na masayang naglalakad sa hardin habang hawak ang kamay ng kanyang disipulong si Saint Singer. Bagay na ikinagulat ni Hua Yuerong. Sa huling sandali, yumuko ang mensahero at humingi ng paumanhin, aminadong hindi nila maunawaan ang tunay na layunin ni Bai Qingling. Sa gitna ng bulwagan, hayagang ipinahayag ni Hua Yuerong ang kanyang disgusto nang marinig ang balitang lantaran umanong hawak ni Bai Qingling ang kamay ng sariling disipulo sa harap ng maraming tao. Dahilan upang kwestiyonin ng mga nakarinig ang kanyang asal at dignidad bilang Temple Master. Maging ang matatanda ay napaisip kung ang kasalukuyang kilos ni Bai Qingling ay tugma pa ba sa kanyang dating katauhan o kung may natitira pang bakas ng Demon Lord sa kanyang loob. Dahil dito, hayagang binitiwan ang mabigat na hatol laban kay Bai Qingling at idineklarang karapat-dapat siyang mamatay, isang pahayag na nagmarka ng tuluyang paglala ng tensyon. Samantala, sa malayong Kangming General Altar sa Thousand Snow Mountain Range, biglang napahatsing si Bai Qingling habang magkasama sila ni Saint Singer, at tahimik niyang inisip na tila may isang taong palihim na nagbabantang kumilos laban sa kanya. Habang nagyelong hangin ang humahampas sa bundok, inosenteng nagtanong si Saint Singer kung mas maayos ba ang pakiramdam ng kanyang master. Ipinaliwanag ni Saint Singer na ang katawan ni Singer ay likas na akmasayin at malamig na enerhiya, ngunit hindi iyon nangangahulugang kaya niyang tiisin ang lamig ng bundok. Sa gitna ng usapan, biglang inilapit ni Saint Singer ang sarili kay Bai Qingling upang subukang magpainit, ngunit agad niyang naramdaman ang matinding lamig. Lalong tumibay ang paniniwala ni Bai Qingling na may ibang puwersang gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. Ibinunyag niya ang tunay na dahilan kung bakit sila dumaan sa liblib na bundok para putulin ang magiging oportunidad ni Xiao Chen. Kung sinunod niya ang orihinal na takbo ng kapalaran, si Xiao Chen ang makikinabang. Ngunit ngayon, handa si Bai Qingling na manghimasok at gagawin niya ito ng lubusan. Sa itaas ng bundok, isang napakalakas na enerhiya ang biglang nag-ipon sa himpapawid. Hudyat na may paparating na hindi pangkaraniwang pangyayari. Sa gitna ng rumaragasang enerhiya sa ibabaw ng nagyayelong bundok, biglang bumuka ang kalangitan.
Mula sa liwanag, isang matandang nilalang ang dahan-dahang bumaba, si Kangming Ancestor Ye Taiyuan. Tahimik ang paligid habang sinusuri niya ang dumating. Agad niyang tinanong kung ang nasa harap niya ba ay si Temple Master Bai Qingling. Hindi nagpakita ng takot si Bai Qingling at magalang na bumati sa ninuno, kasabay ng pagpapakilala ni Saint Singer. Pinagmasdan ng ancestor ang dalaga at agad napansin ang kakaiba nitong katawan, isang ghost-controlling spiritual body, malinis at likas, bihira at napakahalaga. Dahil dito, sinabi ng matanda na tunay na maswerte si Bai Qingling. At pabirong tinanong kung kailan niya balak katayin ang ganitong mataas uri na sangkap. Nanatiling kalmado si Bai Qingling. Walang emosyon, walang sagot, tanging malamig na tingin lamang. Samantala, si Saint Singer ay mahinahong nagsalita at sinabing ang lahat ay nasa pasya ng kanyang master at kikilos lamang siya kapag kailangan na siya nito. Napansin ng ancestor ang kakaibang ugnayan ng master at disipulo at pinuri ang kakayahan ni Bai Qingling sa pagkontrol sa kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, hiniling ni Bai Qingling na magpaiwan muna si Saint Singer. May usapan siyang nais gawin, isang usapang may kinalaman sa tunay na oportunidad na matagal na niyang inaabangan. Habang nagkukwento ang ancestor tungkol sa sinaunang digmaan ng matuwid at demonyong landas, halatang wala sa loob si Bai Qingling. Para sa kanya, malinaw na hindi ito isang espiritong naghihintay na lang ng kamatayan. Sa halip, isa itong mahalagang piraso sa larong nais niyang kontrolin. Sa isip ni Bai Qingling, iisa lang ang malinaw, dumating na ang pagkakataon, at hindi niya hahayaang mapunta ito sa iba. Sa gitna ng nagyelong kabundukan, seryosong hinarap ng matandang ancestor Ye Taiyuan si Bai Qingling. Makikita sa kanyang mukha na kapos na siya sa oras at wala nang balak magpaligoy-ligoy. Maya-maya, iniangat ni Ye Taiyuan ang kanyang kamay at isang makinang na singsing ang lumutang sa hangin, ang Kangming Soul Ring, isa sa dalawang banal na artifact ng Kangming Sect. Ipinaliwanag niya na ang sinumang magmamay-ari nito ay magkakaroon ng napakataas na katayuan, halos kapantay ng Sect Master, at kikilalanin ng milyon-milyong tagasunod. Pagkatapos, tumingin siya ng diretsyo kay Bai Qingling at nagtanong kung handa ba itong tumulong sa kanyang apo, ang Hall Master ng Black Moon Hall, at kung tunay ba itong itinuturing na karapat-dapat na tagapagmana. Habang nakatingin si Bai Qingling sa kumikislap na singsing, pakiramdam niya'y pamilyar ang mga salitang naririnig niya, na para bang may naaalala siyang lumang kapalaran. Gayunpaman, nagpasya pa rin ang ancestor, kung hindi man ganap na matutulungan ang kanyang apo, maaaring akuin ni Bai Qingling ang responsibilidad mismo. Doon niya ibinunyag ang tunay na dahilan ng kanyang paglapit, ang huling habilin ni Hong Wudao, ama ng Hallmaster. Ang nais nito ay ang pag-isang landas, upang sa pamamagitan ng ugnayang iyon ay muling mapalakas at mapatatag ang Kangming Sect. Nagulat si Bai Qingling nang mapagtanto niya ang ibig sabihin ng mga sinabi kanina, ang si pagkuha ng kapalit ay tila tumutukoy sa pagpapakasal. Sa isip niya, sa orihinal na laro, dapat ay matagal na siyang patay, ngunit ngayon ay may lumilitaw pang nakatagong kasunduan na hindi niya inaasahan. Hindi muna niya pinansin ang usaping iyon at mahinahong sinabi na maliit na bagay pa lamang iyon at saka na niya pagdedesisyonan sa hinaharap. Sa halip, hiniling niya kay Ancestor Ye Taiyuan na ipagpatuloy ang ikalawang paksa. Doon ay diretsahang tinanong ng matanda ang kumakalat na balita, totoo bang si Bai Qingling ay natalo ng Daoist Maiden na si Muxinlan? Mabigat ang tanong dahil kung totoo iyon, nangangahulugan itong delikado ang kalagayan ng Demon Sect. Tahimik si Bai Qingling sa isang saglit bago tuluyang sumagot. Inamin niya ang katotohanan, natalo siya ni Muxinlan. Ngunit agad niyang nilinaw ang isang mahalagang bagay, hindi siya lubusang tinalo. Hindi siya pinabagsak at lalong hindi siya kayang durugin ng ganoon lang. Ngunit malinaw ang babala niya, kapag muling bumalik ang babaeng iyon, kikilos na siya ng walang pag-aalinlangan. Samantala, sa Kangming General Altar, Front Mountain Gate, si Xiao Chen desperadong humaharang sa mga bantay upang makita ang ancestor. Ngunit malamig ang sagot ng mga tagapagbantay, matagal nang nagkukulong ang ancestor at hindi tumatanggap ng kahit sino. Habang patuloy ang pagtatalo, biglang may kumilos. Sa isang iglap, pinalipad si Xiao sa ere, isang malinaw na babala sa sinumang magtangkang magkalat ng chismis tungkol sa sekta. Matapos palayasin Xiao Chen, muling bumalik ang katahimikan sa Yuluo Temple Master Palace. Sa gitna ng marangyang bulwagan, kalmado, ngunit mapanganib ang aura ni Bai Qingling habang pinagmamasdan ang paligid, tila ba kontrolado na niya ang buong sitwasyon. Sa isip niya, tuluyan nang natapos ang banta sa blood storage. Isa-isa nang nahahakot ang mga kailangang piraso para sa kanyang susunod na hakbang sa mas mataas na cultivation. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, may natitira pang mga susi ng kapangyarihan na hindi basta makukuha ng walang pahintulot ng sekta. Kasabay nito, isiniwalat ang mas malalim niyang plano.
Ang pagtulong kay Yehongi na maging Sect Master ay hindi lang pabor, ito'y bahagi ng mas malaking layunin na konektado sa kagustuhan ng ancestor na si Ye Taiyuan at sa sariling interes ni Bai Qingling. Sa huli, napunta ang kanyang pansin sa isang mas mahirap na hamon, si Lixie. Alam niyang ang puso ng babaeng iyon ang pinakamahirap baguhin at ang maling galaw ay maaaring magwasak ng lahat. Sa Saili Water City Street Market, nagtungo si Lixie sa kanyang pagdating, agad siyang nag-utos, ipatawag si Fatty Hong. Nang marinig ng tindero ang titulong Eastern King of Hell, hindi na itago ang takot sa kanyang mukha. Sa loob ng silid, mahinahong naupo si Lixue, nangingibabaw ang malamig at kontroladong aura. Doon lumitaw si Hong Qianfan, ang Crimson Pig Guard ng Yuluo Palace, magalang na nagpakilala. Humarap ang matabang opisyal na si Hong Qianfan kay Lixue, dala ang isang kahong personal na ipinag-utos ng Demon Temple Master. Inilabas ni Lixue ang isang berdeng pill, ang 7 Absolute Body Melting Pill, at walang emosyon na iniutos kay Hong Qianfan na lunukin ito. Takot at pawis ang bumalot sa lalaki. Alam niyang ang pill na iyon ay parang sumpa, isang garantiya ng kamatayan kapag sinuway ang utos. Wala siyang magawa kundi sundin, kahit nanginginig ang kamay at nanginilid ang luha. Matapos niyang lunukin ang pill, malamig na iniutos ni Lixue na agad siyang umalis at personal na ihatid ang item pabalik sa templo. Sa kanyang pagtalikod, malinaw ang bigat sa kanyang mukha, umaasa siyang ito na ang huling beses na maglilingkod siya sa demon na matagal nang sumira sa kanyang buhay. Naiwang mag-isa si Lixie. Tahimik siyang nakaupo, ang mga matay puno ng pagod at galit. Sa kanyang isipan, bumabalik ang alaala ng mga taong nabuhay siya sa ilalim ng anino ng Demon Temple Master. Tahimik na nakaupo si Lixie sa loob ng silid habang iniisip ang kapalaran ng kanyang nakababatang kapatid. Batid niyang bilang nakatatandang kapatid ay tungkulin niyang iligtas ito mula sa kasamaan ng demon na matagal nang kumokontrol sa kanilang buhay. Bigla siyang napahinto nang may matinding kirot na sumiklab sa kanyang katawan, at agad siyang nagtaka kung bakit muling bumalik ang sakit gayong hindi naman inactivate ng demon ang masamang rune. Sa gitna ng matinding sakit, napilitan si Lixue na tanggapin ang posibilidad na ito na ang kanyang wakas, ngunit sa halip na matakot ay nanaig ang kanyang determinasyon. Para sa kanya, ang mabuhay sa ilalim ng kontrol ng demon ay parang impyerno na rin, at kung ang kamatayan ang kapalit ng kalayaan, bumulwak ang marahas na enerhiya sa paligid habang kumikislap ang madilim na lason sa sahig. Ramdam ang biglaang pag-alsa ng kapangyarihang hindi na mapigilan, senyales na ang lasong pumipigil sa katawan niya ay tuluyang nagwawala. Hawak ang sariling bibig at hirap huminga, iniisip niya na tanging ang demonyong iyon lamang ang may kakayahang linisin ang lasong pumasok na sa kanyang dantian. At marahil siya lang ang makakagawa nito kahit mula sa malayo. Sumikip ang pagkakagapos ng pulang lason sa kanyang katawan habang nanginginig ang mga paa at hita niya, malinaw na ang lason ay hindi basta pinipigilan kundi unti-unting kumokontrol sa kanyang galaw. Napapigaw siya ng pagtanggi habang pilit nilalabanan ang sakit, ngunit patuloy pa ring lumalakas ang pressure sa kanyang katawan na parabang hindi na siya bibigyan ng pagkakataong makawala. Habang nanginginig sa gitna ng kirot, may tinig na mariing pumipigil at nagbababala na hindi niya ito dapat gawin dahil ang kapangyarihang pumipigil sa lason ay mas mapanganib kaysa sa inaakala. Dahan-dahang lumapit ang demonyo at ibinulong na ang lasong pumipigil sa kanya ay hindi maaaring maliitin at kahit ang kanyang master ay hindi makakaiwas sa kapinsalaan kung basta itong gagalawin. As lalo siyang nabalot ng pulang lason habang bumibigat ang kanyang katawan, iniisip niyang isa lamang siyang piyesa. Kaya bakit kailangang sayangin ng demonyo ang kapangyarihan nito para iligtas siya mula sa malayo? Sa gitna ng pagdurusa, sumagi sa kanyang isipan ang posibilidad na may ginawa si Nalingin at Singer, at baka iyon ang dahilan kung bakit nagbago ang kilos at likas na galaw ng demonyo. Tahimik na nakatayo si Demon Lord Bai Qingling sa harap ng trono, balot ng malamig at mabigat na presensya, habang binabati niya si Lixue sa kanyang kaarawan sa isang tinig na hindi mabasa ang tunay na intensyon. Sa sandaling marinig iyon, naniga si Lixue at agad napuno ng pagkalito at kaba ang kanyang isipan dahil malinaw niyang naalala kung sino ang nasa harap niya, ang mismong Demon Lord Qingling na kinatatakutan ng lahat. Habang namumula ang kanyang pisngi at mariing napapikit, iniisip niyang baka sinasadya ng kanyang master ang lahat upang lalo siyang mabaon sa utang na loob at tuluyang mapasailalim ang kanyang espiritu. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, may boses na biglang tumawag mula sa labas ng pintuan. Tinatanong kung naroon ba siya, dahilan upang magulat si Lixue at makilala ang tinig ng ikatlong maharlikang prinsipe. Lumingon siya na may bahagyang gulat at pagtataka, pilit inuunawa kung bakit naroon ang isang royal sa ganoong oras, at bago pa man siya makasagot,
ipinahayag ng bisita na sinadya niya ang lugar matapos marinig na naroon si Lixue upang magsanay. Habang patuloy ang mahinahong pananalita ng panauhin at humihingi ng pahintulot na makapasok, biglang naramdaman ni Lixue ang isang kamay sa kanyang balikat. Sa isang iglap, lumitaw sa kanyang likuran si Demon Lord Bai Qingling, bahagyang nakangiti, ngunit puno ng nakapanghihilakbot na aura, dahilan upang lalo pang bumigat ang tensyon sa silid at hindi malaman ni Lixue kung ano ang susunod na mangyayari. Mahinang nanginginig ang katawan ni Lixue habang pilit niyang pinipigilan ang sariling kaba, mariing sinasabi na hindi maaaring pumasok ang sinumang nasa labas. Mula sa likod ng saradong pinto, mahinahon ngunit puno ng pag-aalala ang tinig na nagsalita. Inalala ang huling pagkakataong nakita niya si Lixue at kung paanong narinig niya noon ang tunog ng pag-iyak. Ipinaliwanag niyang kahit hindi siya napansin noon, tunay siyang nag-alala sa kalagayan nito. Pilit namang nagpakatatag si Lixue at nagpasalamat sa malasakit, ngunit agad din niyang idiniin na maayos lang siya at mas mabuting bumalik na ang kausap. Kahit nanginginig ang kanyang boses at halatang hirap sa paghinga, mariin niyang inulit na kailangan niyang magpahinga at ayaw na ng abala. Saglit na natahimik ang nasa labas ng pinto bago ito sumagot ng isang payak na pagpayad. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang presensya sa paligid, biglang bumuhos ang mabigat na presyon at naramdaman ni Lixue ang pamilyar at nakapanghihilakbot na aura ng kanyang master. Sa tindi ng puwersang bumalot sa kanya, napasigaw si Lixue at nakiusap na tumigil na ito. Nanginginig at halos mapahagulhol, ibinuhos niya ang matagal ng kinikimkim na sama ng loob, tinatanong kung hanggang kailan siya patuloy na paiyakin at pahihirapan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lixue, para bang may dumaloy na kakaibang puwersa sa kanyang katawan, at sa isang iglap ay napaupo siya ng tuwid sa upuan habang pilit inaabot ang sarili niyang paghinga. Ramdam niya ang unti-unting pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib, dahilan upang mapabulong siya sa sarili kung talagang tapos na ang lahat at kung tunay ngang naalis ang lason na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Sa likuran niya, marahan ngunit malamig ang tinig ng Demon Lord Bai Qingling habang ipinararating na ikinatuwa nito ang ginawa ni Lixue, ang matagumpay na paghahanap ng Calming Soul Sword na ginamit para iligtas siya. Mahigpit na hinawakan ni Qingling ang balikat ni Lixue, sabay babala na hindi nito gusto ang paglalagay niya ng sarili sa panganib para lamang sa isang misyon, at malinaw na ipinaalala na wala ng susunod na pagkakataon. Hindi agad nakapagsalita si Lixue at nanatili lamang siyang nakatalikod, tahimik at naguguluhan sa bigat ng mga salitang narinig niya. Sa gitna ng katahimikan, biglang lumiwanag ang paligid at isang kakaibang mensahe ang lumitaw sa harap niya, binabati siya sa tagumpay at nagpapatunay na kumalat ang tinatawag na dakilang pagmamahal. Kasabay nito, malinaw na ipinakita ang gantimpala, 9,000 puntos ang nadagdag at umabot na sa kabuang 19,000 habang nakaupo si Bai Qingling sa loob ng silid. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang malinaw na mensahe na nagsasabing na-unlock na ang isang bagong diamond chest na nangangailangan ng 50,000 puntos. Kasabay ng abiso na kapag lumagpas sa 100,000 ang kanyang kabuang puntos ay mabubuksan ang Realm Item Store. Bahagya siyang napangiti habang iniisip na hindi niya inaasahang halos madoble ang kanyang puntos sa simpleng pagtulong lamang kay Lixue na matanggal ang lason sa katawan nito. Sa kanyang isipan, napagmuni-muni niya kung posibleng dahil sa matinding galit ni Lixue sa kanya, kaya mas marami siyang nakukuhang puntos tuwing nagpapakita siya ng tinatawag na dakilang pagmamahal. Ngunit sa gitna ng kanyang pagninilay, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao sa labas ng pinto, dahilan upang kumunot ang kanyang noo at magtanong kung sino ang naroroon. Agad niyang naalala ang tawag ni Lixue rito bilang ikatlong maharlikang prinsipe, at sa kanyang isipan ay malinaw ang sagot kung sino ito. Lumitaw sa kanyang paningin ang anyo ng lalaking kinikilala bilang pangunahing bida ng ikalawang expansion pack, ang ikatlong prinsipe ng dakilang Chu Dynasty na si Lin Mo. Kasabay nito, isang paliwanag ang umalingaw-ngaw na mula sa simula ng expansion pack na ito, may pagpipilian ang mga manlalaro kung alin ang kanilang tatahakin, ang landas ni Xiao Chen o ang landas ni Lin Mo, habang unti-unting lumalalim ang ngiti ni Bai Qingling. Malinaw niyang naalala na sa orihinal na laro ay hindi pa dapat nagtatagpo sa panahong ito sina Lin Mo at Lixue, kaya hindi maikakailang may mga pagbabagong nagaganap sa takbo ng kwento na wala sa kanyang inaasahan. Sa paglipad ng mga kumikislap na paru-paro sa kanyang paningin, napaisip siya kung ito ba ang tinatawag na legendary butterfly effect, at kung magbubunga ba ito ng mga bagong linya ng kapalaran na hindi kailanman nangyari sa orihinal na laro. Gayunpaman, mabilis niyang tinimbang ang sitwasyon at nagpasya na sa ngayon ay hindi banta si Lin Mo dahil ang mas mahalagang dapat supilin ay si Xiao Chen.
Tumayo siya ng tuwid at mariing nagpahayag na papalapit na ang seremonya ng pagpili ng Sect Master at panahon na upang bisitahin ang Temple Master. Samantala, sa kabilang panig, tuluyang bumagsak ang katahimikan sa silid habang dalawang tinig ang sabay na nagsabing tapos na ang lahat, tanda ng isang desisyong hindi na mababawi. Sa loob ng parehong lugar, mariing hinawakan ni Lingyin ang kanyang dibdib habang naguguluhan kung sasabihin ba niya ang huling hiling ng kanyang lolo na siya ay ipakasal kay Bai Qingling. Lalo na't may sumpaan silang mirror flower seal na pangakong magpoprotektahan sa isa't isa magpakailanman. Sa kanyang isipan, sumagi ang tanong kung gaano kalaki ang magiging galit ni Ling kapag nalaman nitong siya ay magiging asawa ng kanyang master, at sa tindi ng emosyon ay napamura siya laban kay Bai Qingling. Ngunit agad din niyang pinigilan ang sarili at nagpa siyang sabihin ang buong katotohanan kay Lingyin upang magplano silang magkasama. Dahil naniniwala siyang mas matalino ito kaysa sa karaniwan at tiyak na makakahanap ng paraan upang harapin ang mabigat na kapalarang nasa kanilang harapan. Marahang bumukas ang pinto at lumitaw si Lingyin, nakayuko ang ulo at halatang mabigat ang dinadala ng damdamin, dahilan upang mapansin agad ng nasa loob ng silid ang kakaiba niyang kalagayan. Nag-aalala ang tinig na sumalubong sa kanya, nagtatanong kung ano ang nangyari at kung ligtas ba siya, lalo na matapos ang insidenteng naganap noong gabing iyon sa blood storage. Tahimik ngunit pilit pinananatiling kalmado, sinabi ni Lingyin na ayos lang siya, bahagyang napagod lamang at nais munang magpahinga sa silid ng kausap, sabay pakiusap na pag-usapan na lamang ang lahat sa ibang pagkakataon. Bagamat may pag-aalinlangan, pumayag ang kausap at sinabing mag-uusap sila kapag nakapagpahinga na siya, habang ang dalawa ay nanatiling magkatalikod sa gitna ng isang katahimikang puno ng hindi nasasabi. Pagkatapos, mag-isa nang naglakad si Lingyin patungo sa loob ng silid at huminto sa harap ng salamin, unti-unting bumabalik sa isipan ang masasakit na salita na ibinato sa kanya. Tinawag siyang kahiyahiya at sinisi sa pagpapahintulot na siya ay mahawakan, na parabang siya pa ang nagkasala. Mas lalong bumigat ang kanyang dibdib habang paulit-ulit siyang sinisisi kung bakit hindi niya napigilan ang nangyari, kung bakit hindi niya pinili na ipagtanggol ang sarili niyang dangal noong sandaling iyon. Sa huli, namuo ang galit at sakit sa kanyang mga mata, at sa nanginginig na tinig ay sumagi ang tanong sa kanyang isipan kung bakit niya hinayaang mangyari ang lahat. Habang ang emosyon ay tuluyang bumuhos at nag-iwan ng sugat na mas mahirap paghilumin kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Masikip ang dibdib ni Lingyin habang nanginginig ang tinig niya sa galit at pagkasuklam, mariing ibinubulong na kinamumuhian niya hanggang sa kaibuturan ang taong dahilan ng kanyang sugat. Kahit pilit niyang itaboy sa isipan ng alaala, mas lalo lamang bumabalik ang mga sandali, paulit-ulit na inuukit ng kanyang isipan ang yakap na ayaw na niyang maalala, hanggang sa maramdaman niyang pati ang kanyang katawan ay nagtataksil sa kanya sa paggunita ng bawat pakiramdam noon. Sa gitna ng pagkabalisa, napasubsob siya sa higaan at humingi ng tawad kay Hongyi, tinatanggi ang kawalan ng pag-asa at pinipilit ang sarili na tumindig muli. Sa isang mabigat na paghinga, nagpasya siyang may natitira pa siyang isang huling pagkakataon, ang tulungan si Hongyi na maging Sect Master sa darating na seremonya ng pagpili bilang paraan upang ituwid ang lahat. Samantala, sa loob ng palasyo ng Temple Master ng Kangming Sect Siuluo Temple, marahang napabuntong hininga ang isang lalaki habang iniisip ang bigat ng utos ng ninuno, ang suportahan si Hongyi sa Great Sect Master Selection Ceremony. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Ren Qianfan, ang Temple Master ng Siuluo Temple, at sa kanyang mga mata ay mababakas ang pag-aalinlangan dahil may isa pang Daoist na nais makipag-alyansa sa kanya upang agawin ang posisyon. Ahimik na nakatayo si Ren Qianfan sa paanan ng hagdan, magalang na nakapulupot ang mga kamay habang nagtatanong kung ano ang nararapat nilang gawin sa sitwasyong kinakaharap ng sect. Nakaupo sa mataas na upuan ang kanyang asawa na si Han Jinyang, eleganteng nakapamaywang at may malamig na tingin, sa kamarahang nagsalita na tila alam na niya ang pasyang matagal ng binuo ng kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan na umamin si Ren Qianfan na mas nais niyang suportahan ang Menghu Daoist ng Luocha Temple, dahil handa at lubos na preparado ang panig nito para sa nalalapit na seremonya. Ngunit hindi nagpatinag si Han Jinyang, sa isang matalim at walang preno na tinig ay tinawag niyang hangal at basura ang ganoong pag-isip, sabay mariing binigyang diin na ang Menghu Daoist ay isang malupit, mapagmataas, at mapaniil na tao na gagawin ang lahat para palawakin ang sariling kapangyarihan. Binalaan niya si Ren Qianfan na huwag umasa sa mga pangakong pakinabang, dahil mas malamang na lamunin lamang ng Luocha Temple ang Siuluo Temple kapag nagtagumpay ang taong iyon. Napaisip si Ren Qianfan sa mga salitang narinig at muling nagtanong kung ang ibig bang sabihin nito ay dapat nilang suportahan si Hongyi,
kahit bata pa ito at kabilang sa kanilang sariling pamilya. Sa isang iglap, dumagundong ang tunog ng paghampas habang walang awa na tinadyakan ni Han Jinyang si Ren Qianfan, kasabay ng matalim niyang sigaw na tinatawag itong isang hangal. Lumipad ang katawan ni Ren Qianfan at bumagsak sa sahig, napasigaw sa sakit habang ramdam ang bigat ng galit ng kanyang asawa. Ngunit kahit nasa lupa, patuloy pa rin ang malamig at malinaw na tinig ni Han Jinyang habang ipinapaliwanag na sa gitna ng magulong sitwasyon. Ang pinakamatalinong hakbang ay panatilihing neutral ang Xiuluo Temple at hayaan ang lahat ng panig na magsikap na makuha ang kanilang pabor. Habang nakataas ang kanyang paa at nakaupo ng kampante, binitiwan niya ang isang makahulugang paalala na dapat tandaan ni Ren Qianfan na kapag mas malaki ang alon, mas masagana ang huli. Tahimik na tumango si Ren Qianfan, pilit pinapakalma ang sarili habang sinasabing nauunawaan na niya ang ibig sabihin ng mga salita. Gayunpaman, hindi pa rin niya naiwasang mag-alala at nagtanong kung hindi ba magiging hindi na makokontrol ang sitwasyon sakaling makialam si Bai Qingling ng Yuluo Temple. Sa halip na mabahala, marahan lamang umiti si Han Jinyang at mariing sinabi na hindi ito mangyayari dahil hindi tunay na nauunawaan ni Ren Qianfan kung anong uri ng tao si Bai Qingling. Sa kanyang kumpiyansang tinig, binigyang diin niya na ang isang taong tulad ni Ren Qianfan ay hinding-hindi mauunawaan kung gaano kaiba at kahanga-hanga ang lalaking iyon, sapagkat ang mga layunin nito ay lampas sa mga pangkaraniwang alitan ng sect, at ang maliliit na usaping ito ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Walang awang ibinaba ni Han Jinyang ang kanyang paa, mariing idiniin ang kahihiyan habang tinatawag si Ren Qianfan na isang basurang walang kakayahang gumawa ng kahit ano. Tahimik na tinanggap ni Ren Qianfan ang bawat salita, nakaluhod sa sahig at mabigat ang dibdib, hanggang sa tuluyan niyang aminin sa sarili at sa harap ng kanyang asawa na siya nga ay basura at hindi karapat-dapat na tumayo sa tabi nito. Sa nanginginig na kamay, pinulot niya ang sapatos at yumuko ng mas mababa, winawasak ng sariling pagpapakumbaba ang natitirang dignidad sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, biglang umalinggaw ang tinig ng isang tagapagbalita. Nag-uulat na dumating na ang Temple Master ng Yuluo Temple na si Bai Qingling para sa isang pagbisita. Napakunot ang noo ni Ren Qianfan at napabulong sa gulat kung bakit siya hinahanap ng taong iyon, habang sa likuran niya ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Han Jinyang. Agad na ipinasa ng mensahero ang mensahe, sinasabing may mahalagang bagay na nais talakay ni Bai Qingling kay Madam at humihiling din ng tulong upang bantayan ang paligid at tiyaking walang sinumang makakarinig sa mga detalye. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ren Qianfan sa hindi makapaniwalang gulat. Ramdam ang matinding presyon habang mahigpit niyang hinawakan ang espada at naggangalit sa galit sa ideyang pinapabantayan pa siya habang may ibang taong basta na lang papasok sa sarili niyang teritoryo. Sa isang iglap ay humakbang siya pasulong, handang sumugod, at mariing binitiwan ang banta na kung mangahas si Bai Qingling na pumasok ng walang paanyaya, tiyak na hindi iyon magtatapos ng maayos. Ngunit bago pa man niya maisakatuparan ang balak, napatigil siya at napalingon sa likod, dahil sa kalmadong tinig na nagsabing huli na ang lahat at si Bai Qingling ay matagal nang nasa loob. Sa liwanag na bumalot sa bulwagan, tahimik na nakaupo si Han Jinyang, mapayapa ang anyo at bahagyang namumula ang pisngi na para bang walang anumang nagbago sa sitwasyon. Sa sumunod na sandali, bumigat ang hangin at sumulpot ang isang figurang balot ng pulang aura. Ang presensya nito ay sapat na upang manginig ang buong paligid. Napalunok si Ren Qianfan habang nakatitig sa lalaking nasa harapan niya, malinaw na nararamdaman ang nakapanghihilakbot na aura ng isang Demon Lord na tila nakatanaw mula sa itaas ng mundo. Sa kanyang isipan, agad niyang naunawaan kung bakit ganoon na lamang ang paghanga ni Han Jinyang tuwing nababanggit ang pangalang Bai Qingling. At sa gitna ng kaba ay sumagi ang bulong na ang likas na demonic body ng lalaking ito ay higit na mas malakas kaysa sa anumang inaasahan nila. Mula sa dilim, lumitaw ang malamig at nakapanghihilakbot na presensya ni Bai Qingling, at sa isip ni Ren Qianfan ay agad sumagi ang pangambang hindi kakayanin ni Han Jinyang ang bigat ng pagdating nito. Sa gulat at kaba, napaatras si Ren Qianfan at halos mautal ng tanungin kung kailan pa pumasok si Bai Qingling. Sabay pagkalito kung bakit ni hindi man lang niya ito naramdaman. Tahimik na pinuri ni Han Jinyang ang husay ng Supreme Breath Concealing Technique ni Bai Qingling, sapagkat kahit pinagsama ang kanilang cultivation, ni anino ng presensya nito ay hindi nila nasagap. Sa gitna ng tensyon, mahinahong nagsalita si Bai Qingling at kinilala ang talino at lakas ni Han Jinyang, isang papuring tahasang ikinumpara sa kahinaan ng iba, dahilan upang mapamulagat ang babae at mapabulong sa gulat kung ano ang itinawag sa kanya.
Hindi napigilan ni Ren Qianfan ang galit at sumigaw ng babala, tinatawag si Bai Qingling na bastos at mayabang, at ipinagyabang ang sarili niyang karanasan noong panahong nagsisimula pa lamang siya sa landas ng kapangyarihan. Ngunit hindi siya pinansin ni Bai Qingling, sa halip ay humarap kay Han Jinyang at magalang na nagsabi na may mahalaga siyang nais talakayin. Sa huli, sa isang kalmadong tinig na taliwas sa bigat ng kanyang aura, humiling siya ng isang pribadong silid upang makapag-usap sila ng walang makakarinig. Nagngangalit sa galit si Ren Qianfan habang nagliliyab ang kanyang mga mata. Sigaw niyang binabantaang tapos na ang buhay ng kaharap niya. Sa gitna ng tensyon, mariing kinuyom ang kanyang kamao at sumiklab ang apoy sa paligid ni Jinyang na nakaupo ng kalmado, ngunit nangingibabaw ang presensya. Malamig niyang binitawan ang babala kung gusto ba talagang mamatay. Isang sandaling sumabog ang apoy at may bagay na lumipad pabagsak sa sahig habang si Ren Qianfan ay napaatras at bumagsak sa lupa, tinamaan ng lakas na hindi niya inasahan. Sa gitna ng nagliliyab na enerhiya, tahimik na nakatayo si Bai Qingling, walang bakas ng takot o pag-aalala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Jinyang at mahinahong nagtanong kung bakit siya galit. Sa huli, kalmadong nagsalita si Bai Qingling at sinabi na nag-alala lamang ang kanyang asawa dahil baka siya ay binubuli. Tahimik na naglakad si Han Jinyang palapit habang malamig ang tingin niya, at sa isang mapanlait na tinig ay sinabi niyang hindi niya maintindihan kung sino ang nagtanong at bakit nagiging masyadong pakialamera ang isang basurang tulad niya. Tumalikod si Han Jinyang at hinarap si Bai Qingling, sa kakalmadong nagsalita na ngayong wala nang nanggugulo sa kanila, maaari na raw ba nitong sabihin ang sadya niya. Mula sa pagitan ng kanyang mga hita, tahimik na tumingala si Bai Qingling at diretsahang tinanong kung bakit siya pinuntahan ni Han Jinyang sa Xiuluo Temple sa ganitong kalalim na oras ng gabi. Nanatiling kalmado si Bai Qingling at sinabi niyang dahil tuwiran magsalita si Han Jinyang, siya rin ay hindi na magpapaligoy-ligoy at agad nang didiretso sa pakay niya. Ipinaliwanag na sa nalalapit na seremonya ng pagpili ng Sect Master makalipas ang kalahating buwan ay kailangan niyang tumayo sa kanyang panig. Ngunit kalmado lamang na tumugon si Han Jinyang at tinanong kung bakit niya iisiping papayag siya sa ganoong kahilingan, kaya may kumpiyansang sinabi si Bai Qingling na magbibigay siya ng isang dahilan na hindi niya matatanggihan. Sabay unat ng kanyang kamay kung saan biglang lumutang ang isang asul na sapatos sa hangin at nang mahawakan ni Bai Qingling ang binti ni Han Jinyang ay napatingin ito pababa na may halong pagtataka, malinaw na iniisip kung ano nga ba ang ginagawa ng lalaking nasa harapan niya. Habang hawak pa rin ni Bai Qingling ang binti ni Han Jinyang, mahinahon niyang ipinaliwanag na bago siya dumating ay sinadya niyang ipagpalit sa item store ang isang side character story completion card kapalit ng 2,000 puntos. Isang card na nagbibigay daan upang malaman ang nakatagong pinagmulan ng isang side character na hindi kailanman isiniwalat ng pangunahing kwento. Kaya habang nakatingin si Han Jinyang sa kanya ay diretsahan niyang sinabi na hindi siya demonyo ngunit tila mismong kapalaran ang nagbigay rito ng ganoong lihim na nakaraan, at sa kanya idinagdag na tiyak ay ayaw ni Han Jinyang na mawala sa kanyang asawa ang titulong Temple Master. Dahilan upang magbago ang ekspresyon nito at mariing sabihing lumalampas na siya sa hangganan, ngunit kalmado pa ring nagpatuloy si Bai Qingling at sinabing may mas matinding kwento pa siyang nais ikwento. Bago ipakita ang nakaraan kung saan ipinakilala ang pangunahing tauhan na si Yun Jainer at isinalaysay ang trahedyang naganap 20 taon na ang nakalipas nang mapatay ang emperador ng dakilang Zhou ng pinuno ng pamilyang Yun at dahil dito ay halos 300 miyembro ng pamilya ang pinatay maliban kay Yun Jainer. At sa panahong iyon ay malinaw ring ipinakita na ang banal na anak ng Hihuan sect na si Ji Taimei ay nagnanais sa banal na Phoenix True Spirit Body ng babae. Ipinagpatuloy ni Bai Qingling ang kwento at sinabi na pinayagan ng Hihuan sect na tanggapin si Yun Jainer bilang banal na anak, ngunit sa katotohanan ay nais lamang siyang alagaan bilang isang kasangkapan na parang pugon. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawang sunggaban ni Yun Jainer ang nag-iisa niyang tsansa at tumakas, at habang siya ay nagtatago ay nakilala niya ang isang eksperto mula sa demonic path na si Ren Qianfan, na kahit kasuklam-suklam ang patuloy na panggugulo nito at kahit isa rin itong eunuko ay pinili pa rin ni Yun Jainer na pakasalan siya upang tuluyang makawala sa pagtugis ni Ji Taimei at manatiling isang birhen. Kaya malamig na binalaan ni Bai Qingling si Han Jinyang na kung sakaling ang lihim ni Temple Master Ren ay aksidenteng mabunyag sa lahat at mawalan ito ng posisyon bilang Temple Master at mapalayas sa Kangming sect. Tiyak na magiging mabagsik ang magiging reaksyon ni Ji Taimei, dahilan upang tuluyang magbago ang ekspresyon ni Han Jinyang at galit niyang sabihin na si Temple Master Bai ay tunay nang lumalagpas sa hangganan.
Mahinahon ngunit mayabang na ngumiti si Bai Qingling habang nakatayo sa harap niya at malinaw na ipinaparamdam ang kanyang kapangyarihan. Sinasabi niyang walang bagay sa mundong ito na hindi niya kayang gawin. Sa kanya idinagdag na alam ng ginang kung ano na ang dapat niyang gawin ngayon. Namula sa galit at hiya ang mukha ni Han Jinyang habang nanginginig ang kanyang mga labi, at buong lakas niyang isinigaw na galit siya kay Bai Qingling habang pilit siyang umatras. Sa isang iglap, umatake siya at sinubukang sipain ito, ngunit agad siyang nahawakan sa binti at nawalan ng balanse, dahilan para mapalapit siya sa katawan ng Demon Lord. Mahigpit siyang sinapo ni Bai Qingling habang may malamig na ngiti sa labi at sinabing huwag siyang sisihin dahil kung may dapat sisihin ay ang mahina niyang asawa. Pilit na pumalag si Han Jinyang at galit na inutusan siyang bitawan siya.